Hello po sa ating lahat. Muli nandito si Sir Joming para makapagbigay ng kanyang mga komentaryo o call dito sa mga nangyayari ngayon. Ah, Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa ngayon, ang isang magandang development na nangyari sa Pilipinas ay yung pagbisita ng Prime Minister ng Japan sa Pilipinas pagkatapos siya ay nagtalumpati sa joint special session ng Kongreso ng Pilipinas. So yan ang walang ibang kundi ang Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida. Okay. Ngayon sa mensahe niya, nakita natin yung sinseridad ng Japan na tulungan ang Pilipinas. Yung pupunta lang ang isang Prime Minister ng Japan dito, talagang kanyan, hindi lang ordinary ang purpose, kundi talagang may napakalaking agenda na talaga na pag-uusapan ng leader ng Japan at leader ng Pilipinas. Okay, so hindi lang yung basta-basta ano. In fact, previously bumisita siya sa United States, parang the same yung the same advocacy, the same idea, the same purpose ng Japanese government sa Amerika. Pagkatapos dito sa Pilipinas na nakita natin na magkatulad yung sinasabi ng Japanese leader, no? Okay. So kung i-analyze ko, ganito ang sinasabi ng Japanese leader base sa kanyang speech doon sa joint session ng Kongreso. Sinabi niya na dapat para tuloy-tuloy yung ma-achieve natin ang peace, tuloy-tuloy ang normal na pamumuhay ng mga bansa, magiging madali ang development. Dapat daw i-uphold ang mga batas sa halimbawa sa mga sinasabi ng international law. Ganon din yung mga sinasabi ng mga international tribunals na nagbibigay ng decision sa mga iba't ibang issue tulad nito sa West Philippine Sea in connection with our territorial dispute with China. Okay, so tama naman yan. Hindi magkakaroon ng katahimikan, hindi maalis yung possibility na magkaroon ng digmaan habang ang mga ibang bansa ay hindi sumusunod sa batas. Hindi niya napanood ko yung kanyang pinakinggan ko yung kanyang speech, hindi niya nabanggit na ang tinutukoy na bansa ay ang China na parang hindi sumusunod sa mga batas. Ngunit maliwanag na ang tinutukoy doon ang China. Okay. Ngayon, sa analysis ko, maswerte tayo. Why? Kasi yung interest ng mga makapangyarang bansa na yan ay naayon din sa ating interest. Dahil kung halimbawa, yung bahagi ng West Philippine Sea ay makukuha ng mga China, so natural, ang China Sea ay magiging teritoryo ng mga Chino. So, mapipigilan yung tinatawag natin na freedom of navigation. Mapipigilan yung freedom of navigation. So, what does that mean? So, ang mga bansang ito, tulad ng Japan nga, Australia, United States, South Korea, at saka iba pa, ay apektado. Kaya
ako ay naniniwala na when worst come to worst, magtulungan ang mga bansang ito para idepensa yan, ano. Ngayon, it so happen na siyempre, dahil idinidepensa yung West Philippines, natural, madidepensaan din ang Pilipinas kasi siyempre doon dadaan yung mga Chinese troop, mga Chinese ship, and so on, ano. So, it's a good thing sa Pilipinas. At saka historically, kung titignan mo, talagang pag nanindigan ang Japan, talagang kanyan, maninindigan yan. Kasi they are known for their discipline. Talagang imagine, nagpapatiwakal yan pag nabahida ng dishonor yung kanilang reputation. So, they are somebody na talagang manindigan. In fact, yan ang traditional na kaaway ng China. Okay, kasi matagal na silang nag-aaway dyan. In fact, noong mga 18th century, kung tingnan natin ang history, ang China ay hinahati-hati ng mga Western powers. Ganon din ang Japan. Kaya ngayon parang nagtitake revenge kasi sa history nga tinatawag itong the sleeping giant. Nagising na ang sleeping giant. Ngunit ganun pa man, sabihin natin na malaki siya, powerful, the best thing is it has to obey international law. Okay? Kaya going back dito sa Japan, ang Japan ay mas maliit pa sa China. Mas maraming tao sa China compared sa Hapon. Pero pag tignan mo yung digmaan diyan, kahit na maliit yan, ay grabe ang lakas militar ng Japan noon. Okay, sa ngayon, kuwan na lang siya. Yung kanyang armed forces are intended only for national defense, defensive lang, hindi offensive. But ganun pa man, malakas pa rin sila. Okay. Yan. In fact, noong alaala ko tuloy yung noong World War II. Kasi, siyempre, nung idineklara nagdeklara ang United States ng ang United States ay nagdeklara ng gera kay Hitler o sa Germany. Nalungkot si Hitler kasi siyempre additional kalaban yan. Ngunit nung ang Japan ay nagdeklara ng gera sa United States, at least medyo quad siya, naging kampante siya. Kasi alam niya na nagmula noong 18th century hanggang 19th century, ang Japan ay hindi natatalo sa digmaan. Okay, lahat ng mga digmaan sa pagkakaalam ko ay kanyang pinanalo. Noong World War I, tinalo niya ang Russia. Marami yung mga teritoryo na nakuha ng Japan sa Russia. Pagkatapos tuloy-tuloy yung sa Manchuria, sa China, nakuha nila yung Korea, Taiwan, and so on. So, napakalakas ng kwan. Kaya okay na, sabi ni Hitler na idagdag ang United States na kaaway natin dahil kaalyado naman natin ang Japan, ang bansa na sa kasaysayan ay birang natatalo. Okay? So sana let's say magkakaroon ng indeed yung strong alliance ang Japan at Pilipinas, magtutulungan sila for common ground, yung idepensa yung China Sea sa mga Chino. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.